Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at mayroon akong 35 taong karanasan sa medisina. Ngayon, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa. Ang tama at maling pagpiliing protein para sa malusok na bato at pagkontrol ng creatinine. Mga minamahal kong kababayan, sa loob ngang maraming taon na kasama ko ang mga pasyenteng may sakit sa bato, naiintindihan ko ang tunay nilang pag-alala, ano ang kakainin upang makaroon ng sapat na nutrisyon ng hindi na pinapahirapan ang mahinang bato? Marami sa inyo ang nagkukuwento na sumusunod sila sa payo tungkol sa dieta, ngunit tumataas pa rin ang creatinine, bumababa ang GFR, nanghihina, nangangayayat at hirap matulog. Nagdudulot itong pagkalito at kung minsan takot sa pagkain. Ngunit ang totoo, ang protina sa ating pang-araw-araw na pagkain ay hindi ang salarin kung marunong tayong pumiling tama. Hindi lamang nakakatulong ang protina sa pagpapanatiling kalamnan at pagpapagaling ng katawan, ito rin ang pundasyon ng buhay, lalo na sa mga nakakatanda. Gayunpaman, hindi lahat ng protina ay pareho. May mga malinis na protina na madaling tunawin, kakaunti ang waste products, nakakatulong sa pagbabangang pamamaga at sumusuporta sa mas magaan na pagganang bato. Ngunit mayroon ding mga protina na nakukubli bilang masustansya ngunit naglalaman ng maraming purina at inorganic phosphate na tahimik na sumisira sa bato araw-araw. Kaya, ang mahalaga ay hindi ang tuluyang pagtanggal ng protina, kundi ang pagpili ng tamang uri, tamang dami, at tamang oras. Ang mahinang bato ay hindi nangangailangan ng ganap na pagbabawal, kundi ng pag-unawa at tamang pagpili. Kapag tama ang pinili, ang bawat kainan ay hindi na magiging alalahanin kundi isang pagkakataon upang tahimik at tuloy-tuloy na bumalik ang lakas ng katawan. Dahil sa dalawang mukhang protina, ang susi ay hindi ang ganap na pag-iwas kundi ang pagpili ng tamang uri. Kaya, ano ang mapakukunan ng protina na ligtas at sumusuporta sa mga may mahinang bato? Sama-sama nating tuklasin ang sumusunod na bahagi, kung saan ibabahagi ko ang 3 uri ng malusok na protina na makakatulong sa pagbabang creatinine at pagprotekta sa pagganang bato ng pangmatagalan. Mga minamahal kong kababayan, kung kailangan kong pumili ng isang uri ng protina na puro, madaling tunawin, at hindi magpapahirap sa bato, ang putingang itlog ang siyang pinakamahusay na pagpipilian. Sa aking karanasan sa pag-alaga sa mga nakakatandang pasyenteng may chronic kidney disease, marami akong nakitang pagbuti sa creatinine levels sa pamamagitan ng regular na paggamit ng puting itlog sa tamang paraan tuwing gabi. Ito ay isang uri ng protina na mabait, walang taba, walang kolesterol at napakaliit na phosphorus, lahat ng salik na dapat bigyang pansin ng may mahinang bato. Sa partikular, bawat pinakuluang puting nga itlog ay nagbibigay ng humigit kumulang 3 gram mataas na kalidad na protina ngunit naglalaman lamang ng 5 mg phosphorus at walang taba. Samantala, ang pula nga itlog ay naglalaman ng mas maraming cholesterol at phosphorus, kaya dapat itong iwasan ng mga may problema sa bato. Ginagawa nitong ang puting ang itlog ay isang ligtas na pagpipilian na angkop para sa mga nag-alala tungkol sa mataas na urea at creatinine. Hindi lamang puro na pinakmulan ng protina, ang puting ang itlog ay mayroon ding bahagyang alkalina na katangian na nakakatulong sa pag-neutralize ng asid sa katawan, isang mahalagang salik na nagpoprotekta sa buto, naglilimita sa blood acidification, at nagbabawas ng pangganib ng osteoporosis at vascular calcification sa mga matatanda, partikular. Ang regular na paggamit nito sa gabi ay nakakatulong din sa mas mahimbing na pagtulog, pagbabangang pamamaga sa paa, pamamanas, at pangangatingang balat, mga karaniwang sintomas kapag ang bato ay labis na nagtatrabaho sa gabi. Madalas kong payuhan ang mga pasyente na kumain ng halos 4 na pinakuluang puti nga itlog tuwing gabi. Mari itong kainin ng buo, ay steamed,
o durugin at ihalo sa lugaw upang madaling kainin. Sa kombinasyon ng malambot na kanin, steamed chayote o nilagang dahon ng kinsey, ito ay magiging isang magaan na hapunan, madaling tunawin at nagpapahinga sa bato. Kung minsan, ang isang simpleng pagkain tulad ng putingang itlog ay maaring maging tahimik na gamot na nagpapahaba ng buhay ng bato kung gagamitin sa tamang oras at paraan. At kung ang putinga itlog ay nagawa ng maayos ang papel nito sa pagprotekta sa bato, sa susunod na bahagi, aanyayahan ko kayong tuklasin ang isa pang tahimik na kaibigan, ang tofu, isang malinis na plant-based na protina ngunit lubhang kapakipakinabang sa mga may sakit sa bato. Mga minamahal kong kababayan, kung ang putingang itlog ay isang purong protina na nagpapagaan sa bato, ang tofu naman ay isang tahimik ngunit napakahalagang kaibigan para sa mga may chronic kidney disease. Madalas kong sinasabi sa maraming pasyente na sa lutuing Pilipino, ang tofu ay hindi lamang pagkain kundi isang banayad na gamot para sa pagod na bato. Lalo na kung kayo ay lampas ng 10, bawat gramo ng protina na kinakain ay kailangang piliin ng maingat at ang tofu ay isang mapagkakatiwalaang pagpipilian. Ang tofu, lalo na ang matigas na tofu na gawa sa calcium sulfate, ay naglalaman ng madaling tunawin na plant-based na protina na hindi gumagawa ng maraming acid kapag na metabolize tulad ng karne, isda o itlog. Nakakatulong ito sa pagbabangan nitrogen load sa dugo, isang salik na nag-ambag sa pagtaas ng creatinine at urea kung hindi kayang i-filter ng bato. Hindi lang iyan, naglalaman din ang tofu isoflavones, isang plant compound na may natural anti-inflammatory properties na lubhang kapakipakinabang sa pagpapababa ng pamamaga ng glomeruli, isang tahimik na sanhingang unti-anting pagbaba ng GFR sa paglipas ng panahon. Ang kalahating tasa ng steamed tofu, humigit kumulang 70,100 gram, ay nagbibigay ng halos 10 gram malusok na protina na may kasama lamang na humigit kumulang 121 mg phosphorus at 160 mg potassium, magabilang na madaling pamahalaan para sa manakokontrol ng function ng bato. Naalala ko pa si Aling Nena, 72 taong gulang mula sa Bacolod, pagkatapos niyang palitan ang kanyang hapunan mula sa inihaw na isda patungo sa steamed tofu na may pinakuluang ampalaya at kanin. Pagkaraan lamang ng 2 linggo, bumaba ang kanyang creatinine level ngang halos 50 micromoles. Higit sa lahat, mahimbing na ang kanyang tulog, wala na ang pangangati o muscle cramps sa gabi. Ang kailangan ninyong bigyang pansin ay ang paraan ngang pagluluto. Ang tofu ay dapat ay steam ng bahagya o bahagyang ihaw. Iwasan ang pagprito o pagluluto ngang maalat dahil maaring makalikha ito ng compounds na nakakasama sa bato. Kapag sinamahan ng nilagang gulay tulad ng chayote, kinsay o niluto sa sabaw na may kaunting asin, hindi lamang nakakatulong ang tofu sa pag-ihi kundi nagbibigay din ng bahagyang alkaline environment para sa katawan sa buong gabi. Kaya ang tofu, isang simpleng pagkain, ay nagtataglay ng isang espesyal na halaga sa kalusugan ng bato. Matapos maunawaan ang papel ng plant-based na protina, sama-sama nating tuklasin ang isa pang uri ng protina na nagmumula sa kalikasan, madaling tunawin, at partikular na magaan sa bato, ang puting isda, isang tahimik na regalo para sa mga nangangailangan ng suporta sa bawat maliit na function ng katawan. Mga minamahal kong kababayan, pagkatapos ng putingang itlog at tofu, isa pang uri ng protina na lagi kong inirekomenda para sa mga may mahinang bato ay ang puting isda. Ang tila napakapamilyar na isda tulad ng tilapia, dalagang bukid o bangus ay isang tahimik na regalo para sa lumalalang bato. Sa aking karanasan sa klinika, malinaw kong nakita na kung pipiliin ang tamang uri ng isda at lulutuin ng tama,
Ang bato ay susuportahan ng maayos nang hindi kailangang magpumilit tulad ng pagkain ng red meat o lamang loob. Hindi tulad ng karneng baka o baboy na gumagawa ng maraming nitrogenous waste at naglalaman ng mataas na purine. Ang puting isda ay may mataas na kalidad ng protina, madaling tunawin, at gumagawa ng mas counting metabolic burden. Ang isang serving ng steam puting isda humigit kumulang 85 gram, katumbas ng laking palad, ay nagbibigay ng halos 20 gram protina, ngunit naglalaman lamang ng 140-170 mg ng phosphorus at mas mababa sa 250 mg potassium. Angkop para sa mga may kidney failure stage 2 hanggang 5. Bukod sa perpektong nutritional profile, ang mahalaga ay ang kakayahan na puting isda na tahimik na bawasan ang pamamaga, isang bagay na hindi kaagad nararamdaman ng marami ngunit may malaking papel sa pagprotekta sa bawat maliit na filtering unit ng bato. Naalala ko pa si Mang Tonyo sa Quezon City, pagkatapos niyang lumipat sa steam tilapia 3 beses sa isang linggo kasama ang kanin at sabaw ng labanos. Hindi lamang siya gumaan ang pakiramdam at mahimbing ang tulog, kundi nanatili rin ang kanyang albumin level, isang mahalagang salik sa pagpigil sa protein malnutrition sa mga pasyenteng may sakit sa bato. Gayunpaman, ang pangunahing kondisyon para sa pagkuhang maksimum na benepisyo mula sa puting isda ay ang tamang pagluluto. Dapat ay steam, pakuluan, o ay bake sa foil. Iwasan ang pagprito o pagtimpla ng maalat. Bawat sobrang gramo nga asin ay isang pata na nagpapabigat sa mahinang pintuan ng bato. Ang isang mainam na hapunan ay steam puting isda na walang asin kasama ang malambot na kanin o nilagang labanos upang neutralisahin ang acid at sumuporta sa detoxification sa gabi. Kaya, ang puting isda, kahit simple, ay isang mahalagang pinakmulan ng protina na nagpapalusok sa katawan ng hindi nakakasira sa function ng bato. Ngunit alam ninyo ba, mga kababayan, kung mayroong mga pagkain na tahimik na sumusuporta sa bato, mayroon ding mga uri ng protina na tila masustansya ngunit tahimik na pumapatay. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko sa inyo ang 3 uri ng protina na kailangang iwasan kung nais ninyong mapanatili ang funksyon ng bato ng pangmatagalan. Mga minamahal kong kababayan, pagdating sa mga uri ng protina na nakakasama sa mga may sakit sa bato, ang unang pangalan na lagi kong binibigyang diin na kailangang iwasan ay ang processed red meat tulad ng hotdog, tocino, longganisa, at bacon. Ang pagkaing ito ay maginhawa, masarap, at nakakaakit ngunit nagtatago ng isang hindi nakikitang pasanin para sa mahina at pagod na bato. Ang unang dahilan kung bakit mapanganib ang processed meat ay dahil sa napakataas na purine content nito na kapag pumasok sa katawan ay magiging uric acid, isang sangkap na nagpapataas ng panganib ng pamamaga ng kasukasuan at lalo na nagpapataas ng creatinine sa dugo kung hindi kayang ilabas ng bato. Bukod pa rito, ang inorganic phosphate na matatagpuan sa processed foods ay halos ganap na nasisipsip ng katawan, na nagiging sanhi ng kawalan ng balanse sa calcium at phosphate, nagpapabilis sa vascular calcification, nagpapataas ng panganib ng stroke, mataas na presyong ng dugo, at pagtigas ng gadaluyan ng dugo sa mga matatanda. Hindi lang iyan, ang mga uri ng karne na ito ay mayaman din sa sodium. Kahit isang maliit na hiwangang hotdog ay maring maglaman ng hanggang 400 mg sodium na nagiging sanhi ng pagpapanatili ng tubig, mataas na presyon ng dugo, pamamaga ng paa, pangangati, at hirap sa pagtulog sa gabi dahil sa sobrang pagtatrabaho ng bato. Marami akong nakilalang pasyente na dahil lamang sa pagkain ng tocino o longganisa ilang beses sa isang linggo, pagkaraan ng 3 buwan, ang kanilang GFR ay bumaba mula 45 pababa sa 35 at ang kanilang creatinine
sa dugo ay tumaas ng husto. Hindi ito aksidente kundi bungangang isang tahimik at unti-unting pamamaga sa katawan. Bukod pa rito, ang processed meat ay naglalaman din ng AGEs, Advanced Glycation End Products, na nabubuo kapag ang protina ay naproseso sa mataas na temperatura. Ang masangkap na ito ay nagpapataas ng oxidative stress, nagdudulot ng pinsala sa endothelial cells ng bato, nagpapabilis sa pagtanda ng bato, at unti-unting nawawala ang kakayahan nitong magpagaling. At isipin ninyo, kapag tayo ay umabot na sa edad na 60,70, ang bato ay hindi na kasing bilis tulad ng dati at bawat palihim na atake mula sa pagkain ay magpapabilis sa pagkasira nito ng maraming beses. Naintindihan ko na kung minsan dahil sa kaginhawahan o panlasa, pinipili pa rin ninyo ang mga nakabalot o pinausukang karna. Ngunit kung mayroon kayong mga sintomas ng mahinang bato, mariin kong pinapayuhan na lumipat sa mas magaan na pagkain tulad ng tofu, puting itlog o steamed fish, mas kaunting sodium, mas kaunting purin, mas kaunting inorganic phosphate, madaling tunawin, at nagpapahinga sa bato sa gabi. Kaya, kung ang processed meat ang unang uringang protina na kailangang iwasan, sa susunod, kailangan ninyo ring maging partikular na maingat sa isa pang grupo ng pagkain na tila masustansya ang lamang loob ng hayop. Sama-sama nating patuloy na alamin sa susunod na bahagi, mga minamahal kong kababayan, sa kulturang pagkain sa Pilipinas, ang lamang loob ng hayop tulad ng atay, puso, bato, utak o bituka ay karaniwang itinuturing na pampalusok, lalo na kapag kailangan ng katawan na bumalik sa lakas pagkatapos ng sakit. Ngunit para sa mga may problema sa function ng bato, ito ay isang uri ng pagkain na dapat iwasan. Dahil ang kanilang masamang epekto ay hindi lamang nangyayari kaagad kundi nagdudulot din ng tahimik at pangmatagalang pinsala. Una sa lahat, ang lamang loob ay naglalaman ng napakataas na purina content na kapag pumasok sa katawan ay magiging uric acid. Kung hindi mailabas ng mabilis ang uric acid, magdudulot ito ang pamamaga, pagtaas ang creatinine, pananakit ang kasukasuan, pagkapagod at lalo na acid burden para sa bato na nahina na sa paglipas ng mataon. Maaring wala kayong maramdaman kaagad pagkatapos kumain, ngunit pagkaraan lamang ng ilang linggo o isang buwan, ang urea at creatinine levels ay magsisimulang tumaas ng malinaw sa blood tests. Iyan ay isang babala na labis na ang trabahong bato. Hindi lang iyan, napakataas din ng inorganic phosphate sa lamang loob at madali itong masisipsip na nagiging sanhi ng normalidad sa calcium at phosphate ratio sa dugo na nagiging sanhi ng pagkuhang calcium mula sa buto upang balansehin na humahantong sa mabilis na osteoporosis, lalo na sa mga matatanda. Iyan ang dahilan kung bakit maraming pasyenteng may chronic kidney disease kahit hindi malakas ang physical activity ay madalas na may baling buto at matagal na pananakit. Bukod pa rito, ang lamang loob ay naglalaman din isang napakapanganib na compound na tinatawag na ADMA, asymmetric dimethylarginine. Ang sangkap na ito ay pumipigil sa paggawa ng nitric oxide na nagiging sanhi ng pagtigas ang mga daluyan ng dugo, pagtaas ang presyon ng dugo at mabilis na sclerosis ang maliliit na capillaries sa glomerulus. Ito ay isa sa mga tahimik na sanhi ng heart failure, stroke at pagbaba ng memorya sa mga matatanda. Hindi pa kasama, ang lamang loob ay pinagmumulan din ng pag-ipon ng maraming heavy metals tulad ng lead, cadmium at He iron. Kapag naipon sa loob ng mahabang panahon, magdudulot ito ang pinsala sa lining ng bituka na nagiging sanhi ng leaky gut syndrome kung saan ang mga toxins mula sa bituka ay pumapasok sa dugo na nakdudulot ng systemic inflammation, matagal na pagkapagod, kawalan ng gana sa pagkain, at hirap sa pagtulog. Kaya kung kayo ay may mahinang bato, GFR sa ilalim ng 60
at tumataas ang creatinine, dapat iwasan ng ganap ang lamang loop sa pang-araw-araw na dieta. Sa halip, unahin ang maluso na protina tulad ng puting isda, puting nga itlog, at steamed tofu, ligtas at nakakatulong sa katawan na mag-detox ng magaan sa gabi. Matapos makilala na ang lamang loob ay maring maging lason para sa mahinang bato, sa susunod na bahagi, anyayahan ko kayong tuklasin ang isang uri ng modernong protina na tila mabuti ngunit tahimik na nakakasama. Ito ay ang whey isolate powder na iniisip ng marami na pampanumbalik ng lakas. Mga minamahal kong kababayan, sa mga nakaraang taon, ang whey protein isolate powder ay malawakang ginagamit ng maraming tao, kabilang ang mga nasa edad na at matatanda, bilang dietary supplement para palakasin ang kalusugan, magdagdag ng muscle mass pagkatapos ng sakit, o mapabuti ang pisikal na kondisyon. Ngunit para sa mga may chronic kidney disease, lalo na mula sa stage 3 pataas, kailangan kong linawin na ito ay isang uri ng protina na may maraming potential na panganib at hindi dapat gamitin ng basta-basta. Sa isang scoop lamang ng whey isolate, humigit kumulang 30 gram. Halos 25 gram concentrated protein ang ipinapasok ninyo sa katawan, isang dami na tila maliit ngunit napakalaking pasanin para sa humina ng bato. Bakit? Dahil kapag natunaw ang protina, gumagawa itong urea, ammonia, at creatinine, waste products na may lalabas lamang sa pamamagitan ng filtering function ng bato. Kung mahina ang bato, hindi may lalabas ng mabilis ang mga sangkap na ito na mag-ipon sa dugo na nagdudulot ng pagkapagod, hirap sa pagtulog, pamamaga, at malinaw na pagtaas ng creatinine. Dagdag pa rito, ang karamihan sa mga whey isolate na nasa merkado ngayon ay naglalaman ng maraming inorganic phosphate. Bawat serving ay maaring umabot sa 100,130 mg. Ito ay isang uri ng phosphate na halos 100% na nasisipsip ng katawan at hindi kayang i-regulate tulad ng phosphate mula sa natural na pagkain. Kapag tumaas ang dami ng phosphate na ito at hindi kayang i-filter ng bato, kakapit ito sa mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng vascular calcification, mataas na presyon ng dugo, at pinsala sa cardiovascular system, partikular na mapanganib sa mga matatanda. Hindi lang iyan, ang whey isolate ay isa ring uri ng protina na nagiging sanhi ng malakas na acidosis. Ibig sabihin, ginagawang acidic ang dugo na nagpapataas ng tahimik na pagkasira ng buto at nagpapabilis sa glomerular sclerosis. Ipinapakita ng maraming clinical studies na ang mga pasyenteng may chronic kidney disease na regular na gumagamit ng whey isolate ay may 2 beses na mas mabilis na pagbaba ng GFR kumpara sa grupong hindi gumagamit kahit makapareho ang kanilang iba pang dieta. Bukod sa pangunahing sangkap, maraming whey powder ang naglalaman din ng artificial sweeteners at synthetic compounds upang mapabuti ang lasa tulad ng sucralose at aspartame. Ang masangkap na ito ay nagdudulot ng kaguluhan sa gut microbiota na humahantong sa leaky gut syndrome, kung saan ang mga toxins ay pumapasok sa dugo na nadudulot ng systemic inflammation, isang bagay na dapat iwasan ng ganap ng mga pasyenteng may sakit sa bato. Naalala ko si Aling Rosa, 66 taong gulang mula sa Cebu, pagkaraan ng 3 linggo ngang paggamit ng whey powder. Na binili ng kanyang anak, nakaramdam siya ng pagkapagod, pangangati, bloated stomach, at tumaas ang presyon ng dugo. Matapos itigil ang paggamit at bumalik sa isang magaan na plant-based na dieta, bumuti ng malaki ang kanyang creatinine levels at pangkalahatang pakiramdam. Kaya kung kayo ay may mahinang bato, taos puso kong ipinapayo na iwasan ang whey isolate powder at bumalik sa natural at malusok na protina tulad ng puti ng itlog, tofu, at steam puting isda.
At kahit napili ninyo na ang tamang uri nga protina, kailangan ninyo pa ring maunawaan na ang panganib ay hindi lamang nasa pangunahing pagkain kundi nakatago rin sa mga produktong tila malusog. Sama-sama nating tuklasin ang susunod na bahagi tungkol sa mga protein traps na nakukubli sa ilalim ngang masustansyang balat. Mga minamahal kong kababayan, may isang bagay na lagi kong inuulit sa mga pasyenteng may sakit sa bato, hindi ibig sabihin na ligtas ang pagkain dahil lang nakasulat na low sugar, may protina o para sa diet. Sa katunayan, maraming uri ngang protina na nakukubli sa ilalim ngang isang malusog na maskara ngunit tahimik na nagpapataas ng creatinine at unti-unting nagpapahina sa bato araw-araw. Una, ang mga nutrition bars o protein bars na nakabalot. Marami sa inyo ang nakakakita ng magandang balot na nagsasabing low sugar, rich in plant protein, easy to digest, kaya kampante kayong gumagamit. Ngunit sa likod nito ay napakataas na inorganic phosphate tulad ng sodium phosphate, calcium phosphate. Ang masangkap na ito ay halos 100% na nasisipsip sa dugo na nagpapataas ng phosphate sa dugo na nagiging sanhi ng vascular calcification, pangangati ng balat at matagal na pagkapagod. Pangalawa, ang low-carb foods o keto foods na tila angkop para sa mga may mahinang bato dahil hindi ito nagpapataas ng blood sugar. Ngunit ang totu, maraming uri ang naglalaman ng creatine, L-carnitine at BCAA. Kapag na-metabolize ang amino acid na ito, gagawa silang maraming nitrogenous waste tulad ng urea at creatinine. Ang ilang pasyente na dumating para sa check-up na may lumalalang blood test results nang hindi alam ang dahilan, sa huli ay natuklasan na ang salarin ay ang mga snack, seasoning at healthy biscuits na inakala nilang walang pinsala. Pangatlo, ang sports drinks at electrolyte powders na karaniwang ginagamit pagkatapos NG, pagkapagod, ngunit naglalaman NG, glutamine at amino acid blends. Ang ito ay nagpapataas na protein metabolism sa atay at bato na nagiging sanhi na paktaas na urea sa dugo at creatinine, partikular na mapanganib kung ang GFR ay mas mababa sa 30 ml min. Panghuli, ang pinakakaraniwan ay kahit kumain ng mabuting protina tulad ng itlog, isda at tofu, ngunit kumain ng labis sa isang kainan, hindi kayang iprosesong bato ng mabilis, na humahantong sa pagtaas ng creatinine kinabukasan, pamamaga, pagkapagod, at kawalan ng gana sa pagkain. Minamahal kong kababayan, ang pinakamahalagang mensahe na nais kong iparating pagkatapos ng lahat ng pagbabahagi ay ang pag-aalaga sa bato ay hindi tungkol sa matinding pagbabawal kundi sa matalino at maingat na pagpili araw-araw. Sa pagtanda, ang katawan ay hindi nangangailangan ng labis kundi ang tamang uri ng protina, tamang dami at sa tamang oras. Kailangan lamang na piliin ninyong kumain ng puti nga itlog sa halip na red meat, piliin ang steamed tofu sa halip na lamang loop, piliin ang puting isda sa halip na processed foods, at bibigyan ninyo ang inyong bato nga pagkakataon na magpahinga at tahimik na gumaling. Bawat kainan mula ngayon ay hindi napasanin kundi isang pagkakataon upang gumaling. Ang kalusugan ay hindi nagmumula sa mamahaling gamot o komplikadong pagkain kundi sa pag-unawa at tamang pagmamahal sa sarili. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell upang laging kasama ang channel sa inyong paglalakbay tungo sa masaya, malusog, at mahabang buhay kasama ang mahal na pamilya. Ang mahinang bato ay hindi katapusan kundi isang paalala upang bumagal, kumain ng dahan-dahan, at mas pagtuunan ng pansin ang sarili. Kung sisimulan ninyo ngayon sa isang maliit na pagbabago sa hapunan, malaking hakbang na iyan upang mapahaba ang inyong malusog at magaan na mga taon sa hinaharap.